Mukhang may masasama pa sa trade rumors ngayon sa offseason. Ang isa sa biggest star sa NBA ngayon na galing pa sa mismong may-ari ng Nuggets. Hindi sila sigurado kung si Nikola ay pipirma ng kontrata ngayong offseason. O opera nila si Jokic ng 3 taon na mahigit $200 million na aabot yon ng 70 million per year. Sa financial side ng team, yung i-offer nila dito kay Nikola Jokic, imbes na 5 taon pa ang matitira kay Jokic, nasa 4 na taon na lang yun. Dahil meron pa talagang kontrata ngayon si Nikola, i-extend lang nila until 2030. Mabubura doon yung player option ni Nikola Jokic sa 2028. Makakatipid ang Nuggets dahil ang problema naman talaga nila second tax apron na kung susundin yung salary cap ngayong off-season, hindi ganun kalaki ang kontrata ni Jokic na aabot ng 200 million, pero kung mag-iintay pa si Jokic ng susunod na taon or after matapos ang kanyang kontrata, yung value ng 200 million magiging 240 million sa loob lang ng 3 taon yun. Baka nga umabot pa si Nikola Jokic no ng 400 to 450 million sa loob ng 5 taon kapag inintay niyang matapos yung kontrata niya at dun pa lang siya pipirma. Kung sa side ng agent at player medyo lugi sila dun, katulad ng ginawa kay Adebayo, Embiid at dito kay Giannis. Yung kay Embiid okay pa yun yung inextend lang siya ng hindi max contract dahil nai-injured na siya. Imbes na 3 taon na additional contract, 2 taon lang ang makukuha talaga ng player. Yung player option doon panggulang. Kung sa agent, mag-a-advise agad siya sa player na intayin yung next year or 2028 para 4 or 5 taon ang makukuha niya dahil pasok na si Nikola sa second supermax contract. Ang nakakapagtaka pa doon, bakit sasabihin ng mismong team owner na hindi sila sigurado kung pipirma si Jokic at nagparinig pa regarding sa trade, na very conscious sila moving forward na humandong sa pagkakatrade yung number 15 dahil merong wrong person ang nai-injured sa kanila. Parang lumalabas doon gusto nilang i-trade si Nikola Jokic or meron silang pinariringgan na player. Yung statement kasing binitawan talaga, hindi naman daw sila natatakot sa second tax apron. Si Josh Kroenke, yung mismong naglabas ng statement na yon sa media, naka-press con pa. Siya yung anak ng may-ari ng Nuggets. At nakakapagtaka na sasabihin yun ng team owner mismo ng Nuggets. Isa pa, lagi silang open book, lalo na nung tinanggal nila si Coach Mike Malone at yung GM nila. Kaya nila magbayad ng player kaso merong nai-injured na player na hindi makalaro at kung alin pa yung sakop ng malaking kontrata, mahihirapan sila kahit meron pa silang pambayad. Ang player lang naman na nai-injured doon si MPJ na going forward baka kakuha ng another big time contract. Sabi nga sa mga write-up, inagaw lang ni Josh Kroenke ang spotlight sa NBA champion na Thunder dahil papansinin ng media yung statement niya na ititrade si Nikola kumpara sa celebration ng Thunder. Parang wala na nga nagsusulat sa kanila ngayon. Ang pwedeng gawin pa ng Nuggets, i-trade si MPJ sa 4 na core player kasi ng Denver, siya yung nai-injured na kahit naglalaro, hindi rin mapakinabangan. Ilang beses din siyang pasimpleng kinall out ni Jokic yung nakaraan season. Nai-injured din si Jamal Murray tapos nahihirapan pa si Nikola. Nagkaroon pa ng dispute sa kontrata si Jamal Murray at yung Nuggets last offseason. Natagalan bago siya nakapirma ng kontrata. Hindi takot sa second tax apron ng may-ari kaso magiging limitado sila sa pagkuha ng player lalo na sa second unit. Nasasayang pa ang prime ni Nikola Jokic. Kung walang inimplement na rule nung pumunta si Bill sa Suns, malamang hindi sasabihin ng team owner na open silang i-trade si Jokic. Ang isang team na pumasok agad dun sa statement ng team owner ng Nuggets ay Atlanta Hawks na naghahanap sila ng sentro sa free agency or ngayong off-season. Nag-trade na rin ngayon ng Atlanta Hawks, nakuha nila si Porzingis mula sa Boston kasama pa ang 2 second round pick. Kasama din sa trade na yon ang team ng Brooklyn. Prior kasi sa trade na yon, naghahanap ang Atlanta Hawks ng isa pang sentro na pwedeng ilagay sa kanila. Ang nasa radar nila si Miles Turner. Ang Hawks, loaded pa ng draft picks. Nasa 8 first rounder pa at 5 second rounder until 2031 kung may mundo pa nun. Sila yung lower team na hindi pa nagre-rebuild at naghahabol pang umangat sa playoffs. Borderline na rin sila sa tax. Ang Lakers syempre hindi mawawala sa usapan yan. Nikola Jokic at Luka sa LA. Yun nga lang, 5 na lang ang draft picks ng Lakers
4 na first rounder at isang second rounder until 2031. Katumbas ni Nikola Jokic ngayon ay at least 4 or 5 first rounder. Sakto pa yung draft picks na yon sa Lakers, alternate until 2031, magiging swap yung dulo. Andyan naman si Commissioner, bigay lang yung number 1 pick, pasok na.